Nauwi sa barilan ang pagtugis ng mga pulis sa Iloilo City sa target nilang construction worker. Suspect siya sa pagpatay sa isa pang construction worker na matagal na raw niyang kaalitan. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Umalingaw-ngaw ang putukan sa bahay na ito sa Iloilo City. Dito nakatira ang construction worker na na-corner at nakabarila ng mga tauhan ng SWAT. Maya-maya, tinawaan siya at tuluyang nasa kote. Dinala siya sa ospital dahil sa mga tama ng bala sa dibdib, balikat at paa. Batay sa investigasyon, suspect ang nahuling construction worker sa pagpatay sa kapwa construction worker. Anila, nagkaroon ng pagtatalo ang suspect at biktima hanggang nagkapisikalan at binaril ng suspect ang biktima sa ulo. Dati na raw may alitan ng dalawa. May old grudges sila, 3 to 4 years pa sila man isang biktima. So daw naagian naman ni ganit blagin hacking incident man to, sang suspect man ang biktima. Inaalam kung pag-aari ng suspect ang ginamit niyang baril at kung rehistrado ito. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng paayag ang mga kaanak ng suspect at biktima, ngunit tumagi muna silang magbigay ng statement. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Pinatatawag ng Land Transportation Office ang isang pickup truck driver na nahuli ka na naglabas ng baril sa nakaalitang tricycle driver sa Quezon City. Nakatutok si Bon Aquino. Sa video na ito, makikitang may hawak na baril ang driver ng isang puting pick-up. Kausap niya ang isang tricycle driver. Ito may baril, oh. Sumakay ang lalaki sa sasakyan at matagal pa bago umalis. Ano, hindi naman nasagi. Si MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go ang nag-upload ng video na kuha sa Barangay San Bartolome sa Quezon City umaga ng June 17. Hindi rinig sa video ang kanilang pinag-usapan, pero kwento ng tricycle driver, una silang nagkasalubong sa two-way na kalsada sa barangay Nagkaisang Nayon. May nakapark daw na sasakyan sa lane ng pick-up. Nakasalubong niya sa kabilang lane ng tricycle driver. Kinain po niya yung linya ko. Tapos bumaba po siya. Magmatigasan tayo rito. Nakita mo nang ako, paano ikaw sir ako nakapasok? Ako nakapasok, nasa tamang linya ako. Umatras na lang daw ang tricycle driver at pinaraan ng pick-up, pero pinagbantaan daw siya ng driver nito. Sabi niya, babalikan kita. Hindi ko po pinansin yun. Idiniretso ko yung paseros ko sa pagbababaan ng paseros ko. Nang palabas na siya ng subdivision, muli silang nagkasalubong at dito na siya kinat ng pick-up at bumaba raw ito ng may dalang baril. Dito pa lang, kaya na kitang patayin. Boss, wag naman ganyan. Sabi ko, dahil ko po baril eh. Sabi niya, gusto mo lahat ng bala to, iubos ko sa ulo mo. Hindi na po ako kumibo. Noong time na naglabas siya ng baril, anong naisip niyo? Katapusan ko na. Bahala na, Lord. Niyalakas ako ang loob ko dahil sa panganak ko. Kaya ako lumalabas. Takot ako pero pinakikita ko, kaya ko. Nag-report siya sa Novaliches QCPD Station 4 pero pinapunta siya sa Barangay San Bartolome. Ayon sa tricycle driver, nagkaroon na sila ng hearing sa barangay. Desidido raw siyang kasuhan ng pickup driver. Nagtungo siya sa QCPD Sido sa Camp Karingal na muling nag-refer sa kanya sa Novaliches Police Station. Pinapupunta ng Land Transportation Office sa kanilang tanggapan ang driver at ang registered owner ng pickup para magpaliwanag. Sumulat na rin sila sa PNP para ma-revoke ang lisensya para sa baril. Hindi namin hinahayaan yung mga ganyan tao na nagsisiga-sigaan na naglalabas ng baril. Oras na po may makitang ganyan, naglalabas ng baril na yan, sisiguraduhin ko pong mawawalan ng lisensya yan panghabang buhay. Depende nila sa magiging resulta ng investigasyon kung papatawan ng mas mahabang suspension o kaya'y tuluyang ma-revoke o ikansela ang lisensya ng pickup driver. Yung ilang minuto na magbigay kayo ng pasensya. Kung nagkamali, pagpasensyahan, ano ba naman yung huminto ka o wag ka nang bumaba. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Novaliches Police kaugnay sa insidente. Von Aquino, nakatutok, 24 oras.